Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, "Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos, nagsalita si Daniel, "Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin." Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matuptop ninyo?" Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, "Gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa." Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Juda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel. "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling.
Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga parokya. Tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Mga kapatid, ang gospel reading natin ngayon, makailang beses na natin naririnig ang episode na ito. Si Jesus, habang nangangaral, may dinala sa kanyang sinasabing babaeng nahuli sa akto ng pakikiapid. Pero merong isang detalye dito na madalas ay pinag-aaralan at pinag-uusapan. Ano kaya yung sinulat ni Jesus sa lapag? Narinig natin dito na matapos matanggap ang sumbong, anong ginawa ni Jesus? Yumuko siya at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ang daming maespekulasyon tungkol sa sinulat ni Jesus. Pero, ano nga ba talaga ang mahalaga? Yung kanyang sinulat sa lapag o ang kanyang pagyuko? Magandang pagnilayan natin to sa panahon ng Kwaresma, mga kaparokya. Sapagkat meron tinuturo sa atin ang pagyuko ni Jesus. Meron itong taglay na kahulugan na tinuturo sa atin habang tayo naghahanda sa ating paikilakbay sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. 3 letter L. Madaling tandaan. Unang letter L is let. Let the storm pass. Nakita natin yung galit. Nakita natin yung matinding emosyon ng mga tao. Lalo na itong mga pariseyo na dinala itong babaeng nahuling nakikiapid. Alam naman natin na napakabigat na kasalanan ang pakikiapid. Lalo na pagdating sa mga Hudyo. Sapagkat ito ay kasalanan hindi lamang sa asawa, kasalanan din ito doon sa babae, at kasalanan dito higit sa lahat sa Diyos. At madalas, dahil nga po patriarchal society sila, ang palaging may kasalanan at palaging kawawa ay yung babae. At dito nakita natin yung intense emotions ng mga tao. Pero ginawa ni Jesus, hindi niya ito sinalubong, hindi niya ito inatake agad-agad. Siya ay yumuko. Bakit? Tinuturo sa atin, huwag tayo magdidesisyon kapag matindi ang ating emosyon. Minsan po kasi, nagdidesisyon tayong basta-basta at nagpapadala tayo sa mga emosyon natin. Kahit ito'y magandang emosyon, yung
masaya. Huwag ka rin gagawa ng desisyon sapagkat minsan at the height of our emotions, we could be clouded in judgment. Paalala ito sa atin. Masaya ka man, malungkot, galit o takot, huwag ka munang magdesisyon. Hayaan mo munang humupa ang iyong emosyon para maging malinaw ang iyong paningin, maging malinaw ang iyong pagpapasya. Ito, tinuturo sa atin na kailangan natin sa tingin ko, lalo po sa panahon ngayong mainitin ang ulo ng mga tao dahil mainit na rin ang panahon. Kumalma ka. Let the storm pass. Do not make a decision at the height of your emotions. Pangalawang letter L is learn. Learn to touch the ground. Maganda po yung salitang humility nang galing sa salitang humus. Ito po ay Latin na word na ibig sabihin ay ground. At sa pagyuko, sa paghawak ni Jesus sa lupa, tinuturuan tayo ng kababaang loob. Kababaang loob hindi lamang doon sa babaeng nagkamali, kundi kahit po sa mga Pariseo at sa napakaraming taong nanghusga agad. Tinuturuan tayo ng kababaang loob na makinig. Humility teaches us to be open to listen. Makinig muna. Huwag munang puro dada at salita. Matutong makita yung iba't ibang anggulo ng kwento o istorya. Humility invites us to be corrected. Pag merong kailangang wastuhin, may kababaan ng loob. Hindi po pwedeng nagmamatigas. Hindi po pwedeng defensive agad. Hindi po pwedeng meron kagad tayong sagot sa bawat akusasyon. May kababaang loob. At kung may pagkakamali, ayusin. Panghuli, humility invites us to grow. Paalala ng humus, lumago tayo. Hindi po pwedeng pareho lang ang level ng pagkakaintindi at paglago sa buhay. Ito ang ibig sabihin ng learn to touch the ground. Matutong magpakumbaba. Pangatlo at panghuling letter L is lift. Lift the sinner up. Sa pagyuko ni Jesus, inangat niya yung babaeng sumalampak, ika nga, dahil sa kahiyaan, dahil na rin sa pagpapahiya ng mga tao at ng mga Pariseo. Yumuko si Jesus para iangat ang dignidad ng babae. Diba sinabi nga, sino man sa inyo ang walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya, nag-alisan sila. Pero hindi dito nagtapos. Sabi ni Jesus, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sabi ng babae. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Hindi rin kita parurusahan, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Yumuko ang Diyos para iangat tayo. Hindi ba ito yung nangyayari sa krus? Yumuko ang Diyos upang iangat ang ating makasalanang sarili, patawarin tayo at inaanyayahan tayong maging mabuti muli. God bent down to raise us up, to sin no more, and to be good once again. Yan ang paanyaya ng Kwaresma. Itaas tayo ng Diyos at bumangon tayo at wag nang bumalik sa lumang buhay ng kasalanan at harapin natin ng may kabutihan sa puso. Tatlong letter L, madaling tandaan, kahulugan ng pagyuko ni Jesus sa lapag o sa lupa. Let the storm pass. Learn to touch the ground. Lift the sinner up. Kaya ngayong Kwaresma, let me pray for you and pray over you. Panginoong Kristo, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na malapit na matapos ang aming preparasyon para sa iyong pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. At salamat, Panginoon, sapagkat sa pamagitan ng ebanghelyong ito, naalala namin ang aming angking kabutihan sa kabila ng mga maling desisyon namin sa buhay. Panginoon, katukin mo palagi ang puso namin upang kami ay magbago. At higit sa lahat, Panginoon, sana po sa mga pagkakataong binibigay niyo sa amin, bumangon kami at kami nga ay humarap ng may mabuting puso na handang gumawa ng mga mabubuting desisyon sa araw-araw ng buhay namin. Hilin natin sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Salamat po sa ating pakikisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay, mga kaparokya. Nako, dahil matatapos na po ang Lenten season, may panyaya po ko. Kumpisalang parokya, kapag hindi ka pa nagkukumpisal, kung ang huli mong kumpisal, ang tagal-tagal na. Kinumpilan ka pa, first communion, kinasal ka, o kahit yung last year. Kapatid, the Lord is very happy and very ready to welcome you. And this is our experience of the Lord lifting us up. Magkumpisal na, lalo na bago mag-Holy Week. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.